nga ba natin malalaman o masasabing ang mga balitang ating napapanood sa TV, napapakinggan sa radyo at nababasa online at pati na rin sa ating mga nababasa sa dyaryo ay mga tamang balita? Lalong-lalo na kung ang balita ay galing lamang sa iyong kamag-aral, maniniwala ka ba kaagad kung sila ang nagsabi ng balita? Paano kung isang araw ikaw ay nakatanggap ng maling impormasyon galing sa iyong kaklase o kaya naman ay kaibigan? Kagaya na lamang ng nangyari sa dalawang magkaklase. Kinaumagahan ay nagkaroon ng seminar ang mga estudyante sa loob ng gymnasium kung saan ito ay pinangunahan ng dalawang PNP or Philippine National Police. Sa seminar na ito ay nagkaroon sila ng topic na awareness on drugs. Sa session na ito ay pinaliwanag ng mga pulis kung ano nga ba ang magiging epekto ng droga sa iyong katawan kapag ikaw ay gumamit nito. At kung ano nga ba ang kaso na maaaring ibigay sa iyo kapag ikaw ay nahuli o nakitang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at nag-iwan ng katagang say no to drugs. Sa dalawang magkaklase, pagdating ng Lunes ay hindi sila nagpapansinan sa loob ng paaralan. Sapagkat sa pangyayaring iyon ay maaari siyang mabagsak sa isang subject kung saan ay hindi siya makakapag-take ng exam. Nung araw kasi na iyon ay nag-announce ang isang guro na kung sino ang wala sa klase ay hindi makakapag-take ng exam. Kung sino lamang ang nandun ay sila lamang ang makakapag-take ng exam sa susunod na klase. Bilang isang marinero o marinera estudyante, ano nga ba ang iyong dapat gawin upang makaiwas sa ganitong mga pangyayari? Alam naman natin na sa future profession nating tinatahak ay bawal ang magkamali sapagkat sa maliit na iyong pagkakamali ay maaari magkaroon ng malaking impact sa iyong barko. Kaya bago ka magsagawa ng isang aksyon ay dapat alamin mo muna kung ang iyo bang nakuwang impormasyon ay tama. Huwag agad-agad gumawa ng aksyon kung alam mo sa iyong sarili na parang may mali. Upang makaiwas ka sa mga pangyayaring ating hindi inaasahan, magtanong muna sa taong may alam bago magsagawa ng aksyon. Tayo ay pumapasok, nakakasiguro ba tayo na lahat ng balita o impormasyon na ating natatanggap ay mga totoo?
sa panahon ngayon kung saan maraming bagyo ang pumapasok sa ating bansa. Dahil dito ay palagi ring nagkakaroon ng suspension sa ating paaralan. Pero paano nga ba natin masisiguro na ang ating natatanggap na impormasyon patungkol sa suspension ng klase ay pawang mga katotohanan lamang o hindi gawa-gawa ng kung sino man? Sapagkat alam naman natin sa panahon ngayon, marami nang pwedeng gayain at gayahin. Pwede nilang gayahin o dayain ang iyong pirma upang makapangloko lamang ng ibang tao. Maaari rin nilang gamitin ang iyong pagkatao o kaya naman ay ang pagkatao ng iba upang ikaw ay maloko at makagawa ng mga bagay na hindi nila dapat gawin dahil wala silang karapatan na gawin ang bagay na ito sapagkat wala naman sila sa posisyon upang gawin ito. Masasabi mo bang tama ang isang impormasyon kung ito ay nakita mo lamang online, napanood mo sa iyong desktop computer, at pati na rin sa mga napanood mo sa TV? Maaari rin ito ay mga narinig mo sa radyo. Narinig mo sinabi ng iyong kaibigan o kaklase habang kayo ay nag-uusap o nagtitipon-tipon. Maaari rin ito ay iyong nabasa sa newspaper o sa anumang mga aklat. Dahil dito, patatawag mo ba ang iyong sarili as a media and information literate individual? Isang media and information literate individual. Upang maging isang media and information literate individual, kailangan mong magkaroon ng kamalayan at kasanayan sa paggamit, pag-unawa at pagsusuri ng iba't ibang uri ng media at impormasyon. Narito ang ilang mga hakbang na maaari mong gawin. Una, maging kritikal na mamimili ng impormasyon. Suriin ang pinagmulan. Bago ka maniwala sa anumang impormasyon, tingnan kung sino ang nagbigay nito. Mapagkakatiwalaan ba sila? Mayroon ba silang bias o agenda? Hanapin ang katotohanan. Huwag basta-basta maniniwala sa lahat ng nababasa o naririnig mo. Hanapin ang mga katotohanan at suriin kung ang impormasyon ba ay tumutugma sa iba pang mga mapagkukunan. Mag-ingat sa disinformation. Mag-ingat sa mga peking balita, propaganda, at disinformation. Alamin kung paano matukoy ang mga ito at saan makakakuha ng tumpak na information. Number 2. Matuto ng mga kasanayan sa pagsusuri. Tukuyin ang uri ng media. Ano ang layunin ng media na
o naririnig? Balita ba ito? Entertainment, advertising, at iba pa. Kilalanin ang bias. Mayroon bang bias o agenda ang nagbibigay ng impormasyon? Paano nakakaapekto ito sa kanilang pananaw? Suriin ang epekto. Paano nakakaapekto ang media sa iyong mga saloobin, damdamin, at pagkilos? Nakaka-impluwensya ba ito sa iyong mga desisyon? Number 3. Maging aktibong tagapag-ambag. Lumikha ng sariling media. Subukang lumikha ng iyong sariling mga video, artikulo o iba pang uri ng media. Ito ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na mag-isip ng kritikal at magbahagi ng iyong sariling pananaw. Makipag-ugnayan sa iyong komunidad o sa iyong paligid. Talakayin ang mga issue sa media at impormasyon sa iyong mga kaibigan, pamilya at komunidad. Magbahagi ng iyong mga kaalaman at hikayatin ang iba na maging kritikal na mamimili rin ng impormasyon. Pang-apat, patuloy na matuto. Magbasa ng mga artikulo. Alamin ang tungkol sa media literacy at impormasyon sa mga libro, artikulo, at online resources. Dumalo sa mga workshop. Mayroong maraming mga workshop at training na nagtuturo ng mga kasanayan sa media literacy. Magkipag-ugnayan sa mga eksperto. Magtanong sa mga guro, librarian o iba pang eksperto sa media literacy para sa patnubay at payo. Ang pagiging isang media and information literate individual ay isang patuloy na proseso. Kailangan mong maging handa na matuto at umangkop sa mga patuloy na pagbabago ng landscape ng media at impormasyon. Sa pamamagitan ng pagsunod ng mga hakbang na ito, maaari kang maging isang matalino at kritikal na mamimili ng impormasyon at isang aktibong mamamayan o estudyante sa digital na mundong ating ginagalawan. Masasabi na ikaw ay isang media and information literate individual. Ang pagiging isang media and information literate individual ay nangangahulugan na alam mo kung paano epektibong gamitin, maunawaan at suriin ang iba't ibang uri ng media at impormasyon. Narito ang ilan sa mga katangian ng isang media and information literate individual. Una, nakikilala ang iba't ibang uri ng media at impormasyon. Alam mo ang pagkakaiba ng balita, opinyon, entertainment at advertising. Pangalawa, nauunawaan ang mga epekto ng media at impormasyon sa iyo. Alam mo kung paano nakakaapekto ang media sa iyong mga saloobin, damdamin at pagkilos. Pangatlo, may kakayahang suriin ang kredibilidad ng mga mapagkukunan ng impormasyon. Alam mo kung paano matukoy ang mga mapagkakatiwalaang mapagkukunan at
mga hindi mapagkakatiwalaan. Pang-apat, may kakayahang i-evaluate ang mga mensahe at impormasyon sa media. Alam mo kung paano matukoy ang bias, propaganda, at disinformation. Pang-lima, may kakayahang lumikha ng iyong sariling media at impormasyon. Alam mo kung paano lumikha ng mga video, artikulo, at iba pang uri ng media na nagpapakita sa iyong sariling mga ideya at pananaw. Sa madaling salita, ang pagiging media and information literate individual ay tungkol sa pagiging isang malakas at matalinong mamimili ng impormasyon. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa media at impormasyon, maaari mong mas mahusay na maunawaan ang mundo sa paligid mo at mas mahusay na gumawa ng desisyon sa iyong sarili. Kailangan natin maging isang media and information literate individual, lalo na sa panahon ngayon. Napakahalaga ng pagiging media and information literate individual sa panahon ngayon dahil sa sobrang dami ng impormasyon na nakapaligid sa atin. Parang isang dagat ng datos na kailangan natin malaman kung paano lumangoy at makapunta sa tamang direksyon. Narito ang ilan sa mahalagang dahilan kung bakit kailangan natin maging isang media and information literate. Una, para maprotektahan ang ating sarili mula sa maling impormasyon. Sa panahon ng social media, madaling magkalat ang mga peking balita at manipulasyon. Ang media and information literate ay nagtuturo sa atin kung paano matukoy ang totoo mula sa peke at kung paano ma-verify ang impormasyon bago ito i-share. Pangalawa, para maging aktibong mamamayan, ang media and information literate ay magbibigay sa atin ng mga kasanayan para masuri ang mga impormasyon at makapagpasya ng tama. Makakapili tayo ng mga mapagkakatiwalaang source at makasali sa mga diskusyon na may kaalaman. Pangatlo, para maunawaan ang mundong ating ginagalawan, ang media and information literate ay magbibigay sa atin ng kakayahan na masuri ang mga balita, mga advertisement at iba pang media. Maunawaan natin kung paano nakakaapekto ang media sa ating pananaw at mga desisyon. Pang-apat, para mapabuti ang ating mga komunikasyon, ang media and information literate ay magtuturo sa atin kung paano mag-isip ng kritikal at mahusay na makipagtalastasan. Mas malinaw at epektibong maipapahayag natin ang ating mga ideya at mas maintindihan natin ang mga ideya ng iba. Ang pagiging media and information literate ay hindi lamang mahalaga para sa ating mga sarili, kundi para rin sa ating komunidad at sa ating bansa. Malaki ang maitutulong ng media and information literate para sa ating maunlad at matalinong lipunan. Kaya upang hindi matulad sa dalawang magkaibigan, kailangan natin palaging isipin o isaalang-alang kung
saan nga ba galing ang impormasyon na ating nabasa, ating nakita. Kailangan mo ring isaalang-alang kung sino nga ba ang nag-post ng balita ito, kung mapagkakatiwalaan ba ang tao na nag-post ng balita ito o hindi. O kaya naman ay ikaw ay nakakakawin sa text message sa iyong cellphone na nagsasabi at nangyayari sa luto. Kung naman naman sa iyong sarili na hindi ka nagtataya sa luto, huwag mo nang i-click ang link na nasa ibaba para makaiwas ka sa scam, lalo na sa panahon ngayon. Kaya upang makaiwas sa ganitong mga pangyayari, kailangan mo lamang maging isang media and information literate individual. Lalong-lalo na sa panahon ngayon na mas prone tayo sa social media at mas marami ang impormasyon na natatanggap natin online. Ika nga nila, think before you click.